Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, pag-usapan lang po natin itong naging statement ng ating AFP Chief of Staff General Browner. Kasi meron siyang pahayag dito na ang Pilipinas daw ay handa nang makapaggera at kaya raw tumagal ng 20 to 30 days habang inaantay daw ang ating reinforcement galing sa ibang bansa, yung mga kalyadong bansa daw natin. So kung titingnan ninyo, mukhang ang ating gobyerno yung talagang naka-ready na para alam niyo yung ilagay na tayo sa alanganin na ready sila pagdating sa gera. Pero ang tanong, kaya ba talaga ng Pilipinas na makipagdigmaan kahit sa anong bansa? Pero alam naman natin kung sino ang tinutukoy dito ni General Browner, kung anong bansa yung parang pinagbabantaan o parang pinagyayabangan niya. Kasi isang bansa lang naman yung nakakalaban natin pagdating sa West Philippine Sea, di ba? So yun lang naman yung parang pinariringgan dito ni General Browner. Kaya nga nung nakaraan, di ba, sinoplak to ni ni Congressman Pulong Duterte dahil dun sa pahayag niya na meron daw Typhoon missile ang Amerika na kaya raw umabot hanggang sa mainland China. Diba? Doon pala makikita nyo na parang nagyayabang itong si General Browner na kung isipin naman natin, yung missile na sinasabi niya, hindi naman sa atin. Iyon, ipinapakita lang ng Amerika para sabihin lang na meron silang dalang ganong klaseng armas. So ito, panoorin po natin itong naging statement ni General Browner tungkol dito sa parang naghahanda na ang Pilipinas na makipaggera sa isang bansa na alam naman natin kung sino yun. So ito, panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala namang pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Considering the threats that we're facing, syempre i-compare natin yung capability natin with the capability of our other neighbors. No? Hindi specific na isang neighbor lang, but our other neighbors. So, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan ayusin. No? But as of now, personally, I can say that we are already a world-class army. World-class army na daw tayo. Naniniwala ba kayo ang Pilipinas ay isa na sa mga world-class na bansa pagdating sa kagamitan, pagdating sa hukbong sandatahan na pwedeng ilaban sa kahit na anong gera? Mukhang itong si General Browner, mukhang masama yata ang gising. Sabi na natin mukhang baka parehas ni Pangulong Bongbong Marcos na mukhang kaiinom lang ng kanyang maintenance medicine at medyo lutang pa yung kanyang pag-iisip. Ituring ba naman ng Pilipinas na isang world class pagdating sa digmaan? Ni wala nga tayong mga modernong kagamitan pagdating sa gera. Ni hindi nga natin kayang tapatan yung ginagawa ng China, pero world class tayo. Yung China, oo, world class yung kanilang mga kagamitan. Pero ang Pilipinas, meron ba tayong mga kagamitang pandigma na ginawa mismo dito sa Pilipinas para masabi natin world class? Karamihan nga ng mga pandigma natin, di ba, galing sa ibang bansa at binibili pa natin. Hindi pa nga natin nakukumpleto yung mga dapat na mabili. May bumagsak pa ang mga military helicopters natin, may mga for maintenance pa. Tapos sasabihin mo, world class na ang Pilipinas pagdating sa military equipment. World-class armed forces. So kayang-kaya natin. We have the capability, kaya nating i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa. No? Kulang pa. Because if we... Tingnan mo, contradicting yung sinasabi niya. Kaya na raw nating depensa ng ating bansa, pero kulang pa. So, paano mo didepensa ng ating bansa kung kulang pa tayo sa gamit? Yung insurgency nga lang natin, di ba? Hindi pa natin matapos-tapos. Napahina na nga ni Pangulong Duterte nung kanyang termino. Pero ngayon, lumakas uli dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
Pero hindi pa rin natin nasusupil, hindi pa rin natin napupulbos yung insurgency natin, yung laban sa mga local terrorists tulad ng NPA, di ba? Yung mga Abu Sayyaf, mga ganyan, lalo sa Mindanao. Pero ang pinakamalaking banta pa rin sa seguridad natin yung mga NPA. Dahil may mga NPA na nandun sa Kongreso na hindi pa rin natin napupulbos. Tapos sasabihin ni General Browner, kaya na rin natin depensa ng ating sarili. Pagdating sa digmaan, pag ibang bansa na yung kalaban, yung local terrorists nga natin hanggang ngayon, nandyan pa rin, dekada na ang binibilang, naupo na si Pangulong Duterte, hindi pa natin napulbos. What more sa panahon ni Bongbong Marcos, paano pupulbusin yung mga local terrorists at paano mo masasabihin na handa na tayong makipagdigma at kaya na natin depensa ng ating sarili? Lagi tayong nakadepende sa Amerika. Ang laging bukang bibig nga ngayon ng Marcos administration, ng mga loyalista, ng mga dilawan. Nandiyan naman yung Amerika eh. Babakapan yun dahil meron tayong Mutual Defense Treaty. Pero binabastos, pinagtatawanan at pinaglolo ko lang ni Donald Trump. Ito si Bongbong Marcos. Tingnan nyo na lang yung nakaraang APEC Summit. Diba? Hindi nga kinamayan ni Donald Trump, hindi nga man lang nakipag-meeting si Donald Trump kay Bongbong Marcos. Tapos doon sa latest post na statement ni Donald Trump, saan nilagay ang Pilipinas? Doon sa the others. Hindi man lang minention yung pangalan ni Bongbong Marcos o ng Pilipinas. Tapos niwala nga tayong nakuwang zero tariff doon sa APEC Summit. Tapos ang laging binabalandra ninyo, nandyan naman yung Amerika, nandyan naman ng Amerika, nandyan naman yung mga allies natin. Tingnan natin kapag natuloy ang gera, kung darating yung mga allies sa pinagmamalaki ninyo, walang kasiguraduhan yan. Isipin nyo na nga lang yung Ukraine tsaka Russia. Ilang taon na ang nangyayari, mahigit 100 taon na yung kanilang hindi pagkakaintindihan. Pero meron bang dumating na tulong galing sa ibang bansa na hinihingi ng Ukraine? Wala. So talaga yung ibang bansa, hindi yan makikisaya ng basta-basta hanggat maaari iiwas yan. Kasi pag sumali sila, sigurado may magiging casualty doon sa kanilang citizens, sa kanilang mga mamamayan. Ba't naman nila i-risk yung kanilang mga sundalo? Wala naman sila makukuha sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas, umaasa pa rin. Parang hopeless Hopeless romantic. Parang ganun ang dating nga dito, di ba? Umaasa sa wala ang Pilipinas. Pero, yung pa rin na ipinagmamalaki. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya ng current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Kulang pa. Diba? Aminado naman siya, kulang talaga yung kagamitan natin. Pero handa daw pagdating sa West Philippine Sea, tsaka sa may northern part, which is ang tinutukoy niya rito yung Taiwan. So, ibig sabihin pala, kung makikipaggera ang Pilipinas, kung anumang bansa yung tinutukoy dito ni General Browner, kailangan pala may kondisyon. Doon lang tayo sa West Philippine Sea at saka doon sa Northern. Huwag na idadamay yung ibang lugar. Doon lang tayo maglalaban-laban. So, ganun ang gusto palang mangyari dito ni General Browner. Bago makipagdigma, kailangan makipagkasundo muna sa kakalabaning bansa at ang kanyang kondisyon sa West Philippines sila at sa northern part lang ng Pilipinas. But we are now in the process of modernizing our armed forces. We are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our allies. And this is under the Mutual Defense Treaty. Ang utos ng... O, diba? Nakadepende doon sa RESBAC. Parang ang nangyayari, gusto niyang makipag-away, pero pag pinalagan na siya ng kakaawayin niya, ang ituturo, yung tropa. Kayo nga mag-away ng tropa ko. Kaya daw natin tumayo, pero pag nandiyan na yung gera, meron naman kami Mutual Defense Treaty. Ang tanong, mag-a-activate ba kagad yung Mutual Defense na yun? Pagkakaalam ko, yung Mutual Defense na yan, hindi yan automatic kahit nabombahin tayo ng kahit anong bansa. Yan ay dadaan pa sa Kongreso ng Estados Unidos, ng USA. So, pagdidebatihan pa nila yan kung dapat ba talaga sila magpadala ng tao.
So, gaano katagal yun? Baka ubus na yung Pilipino, ubus na yung mga sundalo natin, hindi pa rin nagpapadala ng reinforcement yung Amerika. Kung magpapadala talaga sila, ha? Kasi wala naman silang benepisyo talaga makukuha sa Pilipinas, kung tutuusin. Ginagamit lang nila yung Pilipinas dahil alam nila na sip-sip ang gobyerno natin sa Amerika. Kumbaga parang lagi tayong alam niyo yung asong laging nakakaway lang yung buntot kung ano yung ihahagis lang na buto. Yun lang ang susundan natin. So ganun ang ginagawa ng Amerika. Hanggat nararamdaman nila na sunod-sunuran tayo, nauuto tayo rito, yung gobyerno natin nauuto ng Amerika, sasamantalahin yan. Pero pag wala namang pakinabang yung Amerika, kumbaga hindi sumusunod sa gustong mangyari, babaliwalain tayo niyan unless kung kagaya ni Pangulong Duterte. Isipin nyo nung panahon niya, di ba? Minumura-mura na ni Pangulong Duterte si pangalan ito yung maitim na presidente si Barack Obama. Pero yung Amerika lapit ng lapit sa Pilipinas at merong inaalok ng mga aid sa Pilipinas. Tapos nung napalitan na ni Joe Biden hanggang kay Donald Trump, 'di ba? Naging magkaibigan sila ni Pangulong Duterte at nakakuha tayo ng dapat nating makuha dahil sa alam ni Pangulong Duterte meron tayong bargaining chips. Pero ngayon hindi natin nakakapitalize 'yun kasi nga pinaglalaruan lang tayo ni Donald Trump. Dahil si Donald Trump magaling negosyante yan, magaling mag-negotiate yan. Pag alam niyang kaya niya kung alam niyang bobo yung kausap niya, sasamantalahin niya tulad ng ginagawa ngayon. Alam niyang bobo si Bongbong Marcos, binigyan 1%. Tapos yung ibang bansa binigyan ng 4%, tayo 1%. Pagdating sa APEC Summit, bokya. Tapos hindi man lang nilapitan ni Donald Trump. Tapos sasabihin ni Donald Trump, magaling na negotiator daw si Bongbong Marcos. Etong si Bongbong Marcos, ngiting tagumpay. Pero di niya alam, pinagtatawanan siya ni Donald Trump. Diba? Masyado tayo nakadepende sa Amerika. Kung tutusin, hindi tayo talaga tutulungan ng Amerika pagdating sa dikdigan. Dahil ang isipin pa rin nila, wala silang makukuha benepisyo sa Pilipinas. Kung wala naman silang makukuha, wala tayong aasahan sa Amerika. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung tingnan nyo. Yun pa ang utos ni Bongbong Marcos. Nagkaintindihan sila. Na kailangan mayroong kondisyon, pag sila nakipaggera, sasabihin, hanggang 20 to 30 days lang ang digmaan natin, yung gera natin. After nun, bahala na yung reinforcement namin sa inyo. Di ba? Ang lakas ng loob ni General Browner na makipaggera. Pero ang ilalagay niya sa alanganin, yung mga nasa ilalim, yung mga nasa mabababang posisyon, mga ranggo. Bakit hindi siya sumama? Sa palagay niyo ba, mangunguna itong si Browner na lumusog doon sa frontliner, siya yung pipila doon? Hindi. Katabihan ni Bongbong Marcos. At kapag nalaman na ni Bongbong Marcos na madudurog na yung Pilipinas, kasama ito sa mga aalis at iiwanan ng ating Pilipinas dahil ililigtas niya lang yung kanyang sarili. So, parehas to ng utak ni Bongbong Marcos na lutang at hindi alam ang kanyang sinasabi. So, maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo lagi. God bless.